Isa sa inaabangan ng mga Pinoy basketball fans at maging ng mga KBL fans ay ang match-up ni Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Nakita natin na pinag-uusapan na nga ang paparating na laro ng dalawang players na ito, parehong nagpakita ng kani-kanilang galing sa larangan ng basketball dito sa Pilipinas at maging sa abroad nga rin. Ay maganda ang laro ni Carl Tamayo lalong-lalo na dito sa KBL, habang si Kevin Kiambao naman nagsisimulang uminit ang kanyang opensa sa KBL. Yun nga lang, hindi inaasahan na agad-agad itong madadali ng injury, pero makakabalik naman sa hardcourt ng KBL at ilang linggo lang ang kakailanganin niya para makarecover. Dalawang beses na maghaharap ang team ni Kevin Kiambao at Carl Tamayo at asahan natin na puno ng aksyon at init ng emosyon ng mga players sa hardcourt. Carl Tamayo at Kevin Kiambao parehong naging bida sa kanilang team noon. Lasal itong si Kevin Kiambao, UP naman itong si Carl Tamayo. Alam natin na parehong gilas players ang dalawang manlalaro ng basketball na sina Carl Tamayo at Kevin Kiambao, pero sa ngayon ay naglalaro sila para sa kanilang team sa KBL. Kaya naman magiging mainit ang labanan ng dalawang players na ito. Competitive nga rin sila laban sa isa't isa. Kumpirmado na makaka-recover si Kevin Kiambao. Para sa mga larong ito, galing na mismo ang detalye mula sa kanilang coach. Kailangan nga rin na maka-adapt kaagad si Kevin Kiambao sa sistema ng Sonos kay Gunners team at gagamitin nila ang kanilang natitirang laro sa regular season para ma-integrate nga sa sistema si KQ, dahil na rin sa 2 years ang kontrata niya na merong option para sa ikatlong taon. Number 9 sa standings ang Sonos kay Gunners at malaki talaga ang chance na isa sila sa matatanggal bago ang playoffs. Ang Anyang naman ang pinakahuli sa standings, pang champion ang kalibre ng team na ito noong sina Abando ang naglalaro para sa team ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters, at mas lalo ngang humina ang team na ito noong umalis sina Abando, Daryl Monroe, ang kanilang import na nasa LG Shakers na ngayon kasama si Carl Tamayo. Malaki talaga ang chance na babalik si Renz Abando sa KBL. Hinahayaan niya lang na lumipas ang oras o season para sa bagong kontrata, dahil nakikita natin iba talaga ang impact ng isang Renz Abando sa KBL on court at off court. Maraming nanonood sa kanya ng mga Pinoy basketball fans. Role player nga rin si Renz Abando, hindi kailangan na palaging nasa kanya ang bola sa opensa at may ambag sa rebound at depensa. Carl Tamayo naman, rank 3 sa standings ang team niya na LG Shakers, rookie champion. Posible na magawa nga rin ni Carl Tamayo kagaya ng nagawa ni Renz Abando, naging rookie champion ng KBL tapos siya pa ang naging slam dunk champion ng liga. Nakita rin natin na binabantayan ng mga KBL teams itong si Terdy Ravenna, at nakita ko na lumalabas na gusto nga rin nila itong kunin dahil sa kanyang explosiveness kagaya ni Renz Abando. Athletic, merong opensa at depensa at naging best Asian import ng Japan B1 B-League. Matibay-tibay si Terdy Ravenna, hindi gaanong nagkaka-injury, kaya sigurado na magagamit siya ng mga KBL teams. Mataas ang kalibre ng laro ng mga players na kinukuha ng mga KBL teams. Halos karamihan sa kanila ay gilas players at competitive nga rin, nakikipagsabayan talaga overseas.